Tila mahal ko lalong ano to at may ano siya. Salamat talaga sa Panginoon. Dahil kung hindi natin natagpuan si Ate Nida, siguro hanggang ngayon nandun siya sa bahay, nagwawala. Focus ka na lang sa iyong mga anak. Oo, mga anak ko. Napakabait mong tatay. Diba? Yung iba kasi, nag-aasawa eh. Bakit gusto umuwi ni Ate Nida? Anong gagawin mo sa bahay? Namimiss ko tatay ko. Kahit lasing po. Good morning! Morning, Ate Nida. Okay ka lang? Ba't parang inaantok ka pa? Ha? Antok ako. Bakit? Di ka ba nakatulog kagabi? Katulong. Ay, nakatulog. Pero in fairness, ang ganda ng labi mo today. Ha? Yan. So, mga kababayan, mga kabarangay, sa mapagpalang umaga sa atin lahat, after 2 days po kasi namin sa Maynila, dumating kami rito kahapon. Hapon na, no? Anong oras tayo nakarating tayo? Mag-alas 4 na. Alas 4 na ng hapon. So, pagod ang team, kaya dito na kami natulog. And then ngayon, ito na naman yung araw na, kumbaga, kasi may nagbigay po ng pampaayos ng hair ni Ate Nida. No? Nagbigay po si Ma'am Jenilita Kilding ng 5,777. Okay? So, sabi ng sponsor natin mga kababayan, Daddy Frankie, good evening po sa inyong lahat. Good morning dito. Bago ako mag-busy, mag-aabot ako ng tulong para kay Ate Nida. Konting tulong sa mga gamot niya at sa pampagupit niya. Sana magkasya. Natutuwa po ako at nakikita ko na unti-unti niyang paggaling dahil sa pagkalingap ninyo sa kanya at lalong magagamot na siya. Ayaw ko siyang makita na nagwawala. Natatakot po kasi ako. Hehe. Thanks, Daddy Frankie and Mommy Rochelle. Ayan. That is coming from Ma'am Jenilita Kilding. Nagpadala po siya ng 5,777. No? Ma'am Jenilita Kilding, maraming salamat po. Ito, sa araw na to, pupunta kami sa parlor. Ipapaayos natin si Ate Nida. Huwag po kayong mag-alala mga kababayan. Ito, si Ate Nida, sintomas po yan ng mga vitamins na iniinom niya. Okay? At si tatay naman, okay naman. Tay, ano naman po ang masasabi mo, nasaksihan mo kung paano yung ginawa, mga check-up ni Ate Nida. Ano pong masasabi mo ngayon? Yung masasabi ko po, Daddy Frankie, maraming salamat po sa laking tulong na ibinigay sa, lalo-lalo sa kay Panginoon. Very good, tay. Huwag mong kakalimutan magpasalamat kay God. Unahin mo lagi si God. Ha? Ano't ano man nangyayari, si God lang. Ako po ay kasangkapan lang. No? Kumbaga, ginagamit lang po ang Team Daddy Frankie. Kasangkapan lang ng Panginoon. Kung ano man nangyayari ngayon, kung ano man yung na-achieve natin ngayon, tama ka po. Si God lagi, ano? So, tayo, syempre, bago namin makita si Ate Nida, napaka-war niya, war freak masyado. Oh. Ano naman ang nararamdaman mo ngayon, tay, na ang laki ng pagbabago? Ano nararamdaman ng isang tatay para sa kanyang anak? Sa akin lang po ay lalong masaya na ako dahil nagbago na siya. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa inyo. Kay God. Bilang isang ama, tay, gaano mo kamahal yung mga anak mo? Mahal ko sila. Lahat sila mahal ko lalong to at may ano siya. Kaya nung napanood ko kayo, ang pinapanalangin ko na mayroong makapagsabi sa kanya
Ay, yun, nung nabalitaan ko na bigla-biglang may dumating doon sa bahay. Si Boss JB pala yun. Kala ko kayo, Daddy Frankie. Mm. Maraming salamat po sa inyo. Lalo mga kasamahan ninyo. Masaya ka ba tay na Opo. nakakausap Oo. na ng maayos sa Atenida? Oo, yan. Masaya na ako, nakakausap na ng Hindi na siya maayos. nagwawala. Oo. Alam ko yung nararamdaman mo tay. Nakakain na siya ng maayos ngayon. Oo nga eh. Yung malaking pasasalamat ko sa inyo, Daddy Frankie. Lalo kay God. Pag hindi siya pababayaan. Sa manalig lang tayo, no? Opo. Tatay din kasi ako eh. Kaya kung ano nararamdaman ng mga tatay. Pasok na pasok sa puso ko mga kababayan. Naiiyak din ako. Naiiyak si tatay. Maraming salamat po. Daddy Frankie. Salamat talaga sa Panginoon. Dahil kung hindi natin natagpuan si Ate Nida, siguro hanggang ngayon nandun siya sa bahay, nagwawala. Pero ngayon, awa ng Panginoon, kalmado na siya. No? Kaya, Salamat po. thanks to God talaga. Okay, bago tayo aga-aga eh. Papaiyak. Ay, napapaiyak tuloy ako kay tatay, mga kababayan. Walang mapaglagyan ng saya. Alam niyo mga kababayan, nakita ko naman sa sitwasyon talaga na gustong-gusto ni tatay. Kaya lang, syempre, sa hirap ng buhay, kawalan, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya ngayong nakita niya yung improvement sitwasyon, after po ng ilang araw natin pag-aalaga, ay napaiyak na lang siya. No? Kaya salamat. Pasensya na kayo mga babayan, kahit ako hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Napakabilis ng panahon. Pero hindi po na ang uhulugan ay stop na tayo. Hindi po. Nakamonitor pa rin tayo dahil ang request po ni tatay, gusto niya pong bumawi sa kanyang anak. Gusto niya daw iuwi yung kanyang anak na makasama doon at siya po yung mag-aalaga. Tay, bakit gusto mo ikaw mag-alaga sa anak mo? Siyempre, anak ko siya, Daddy. Gusto kong mag-alaga sa kanya. Dahil mga anak ko nasa malalayo eh. Kaming dalawa lang naiwan doon. Kaya nalagaan ko ng gusto yan. Eh, yan, dumating ng araw. Yan, kayo na pala ang makakatulong sa amin, sa anak ko. Tagal na yan. 5 years na yata to. Na ganyan. Ngayon lang nagkaroon ng linaw. Ngayon lang nagkaroon ng linaw. Kaya maraming salamat po, lalong na mga tumutulong sa amin. Maraming salamat po. Pero huwag kang mag-alala tay. Di po ba hindi natuloy yung pagpapacheck up ng dugo? Oo. I-schedule ko ulit. Schedule. Oo. Pero ang gagawin natin, sunod na punta namin doon, kukunin namin kayo alas 10 ng gabi. Kasi mahirap mga kababayan eh. Ang nangyari, fasting. Pero madaling araw nagising. So medyo nasira yung magdamag na preparasyon namin. Kaya ang gagawin ko, bago natin siya pakuhaan ng dugo, pipick upin namin kayo alas 10 ng gabi. Dire-diretso tayo sa pagamutan. Tapos bago mag alas 8 ng umaga, kuhaan ng dugo agad. Sa sasakyan lang tayo mag-i-stay para totally monitor natin. Hindi pwede kasing maligo, hindi pwedeng uminom. No? Although syempre sa pinagdadaanan ni Ate Nida, hindi nga naman natin masasabihan na, kinausap ko siya, bawal kang magganyan. Kaya lang, nagising siya ng madaling araw, nagtimpla siya ng kape. Kaya,
nag-change mind. Hindi rin pwedeng mag-extend pa tayo ng isang araw kasi marami pa kaming schedule din. Marami pa tayong mga ibang gagawin. No? Opo. So sa ngayon tay, anong masasabi mo kay Ma'am Jenilita Kilding? Nagpadala pala si Ma'am Jenilita Kilding na 5,777. Sabi niya, pampaparlor at saka idagdag na lang sa pambili ng gamot. Pero tay, sasabihin ko lang sa iyo kasi hindi mo na nakita, dinala natin siya sa private doctor para at least to be transparent para alam mo rin. 5,700 sa gamot pa lang kasi tay, gaya ng sinabi ko, yung sinabi ko sa iyo kanina, 4,000 na yon. Pwera pa yung doon sa doktor. Kasi yung binili ko sa Mercury, worth 4,000 na yon. Plus yung kay Doc naman, doon sa doktor naman, 2,200 yata yung gamot doon. So, pasok na lahat. Ano po? Opo. Ang ina-explain ko lang. Pero walang problema yan. Sasagutin pa ni Daddy Frankie lahat yan. No? Hanggang sa parlor niya, pagpapalinis, dahil yun ang kahilingan ng ating sponsor. So, anong masasabi mo kay Ma'am Jenilita Kilding? Ito lang masasabi ko, Ma'am Julita. Ang apelido niya. Jenilita Kilding. Ginilita Kilding. Maraming salamat po sa pinadala niyong gagastusin dito sa anak ko. Ayan lang po. Pero huwag kang mag-alala na, ay tay, bibigyan pa rin kita ng allowance mo mamaya pag nandoon na tayo sa bahay. Pero pangako mo sa akin, tay, na sana pag nandoon na kayo sa bahay, wag mong kakaligtaan yung gamot every night bago siya matulog. At bago mo siya painumin ng gamot, kailangan may pagkain. Every morning, may almusal, may lunch, may dinner. Okay. Kahit gulay lang tay, hindi naman natin kailangan ng mga pabongga-bongga. Importante, may laman ang tiyan bago mag-take ng gamot. Okay. Napaka-importante po yun. Importante po. Pero rirespetuhin ko yung gusto mo tayong kagustuhan. Kasi ang kagustuhan ni tatay, mga kababayan, makasama niya. Ngayon daw na medyo okay na kailangan makasama niya. Pero nakamonitor pa rin kami. Ang gamot na ibinigay namin sa kanya, good for 7 days, para pupuntahan namin siya. Matik pupuntahan para namomonitor. No? Kaya so yun, mga kababayan, mga kabarangay, samahan nyo kami. Atinida? Tara. Umiiyak si Atinida. No? Naririnig mo si tatay, umiiyak sa pagmamahal niya sa'yo. Ano naman ang sasabihin mo kay tatay? Wala. Love na love ka ng tatay mo. No? Umiiyak si Atinida, mga kababayan, habang naririnig niya si tatay na umiiyak, naluluha. Kumusta ang pakiramdam ni Atinida ngayon? Naantok ako. Naantok ka talaga. Pero umiiyak ka, lumuluha ka. Mahal mo rin ba si tatay? Bilang ama, anong masasabi mo kay tatay? Sinamahan niya tayo sa paggamutan 2 araw. Anong sasabihin mo kay tatay? Ha? Ano sasabihin mo kay tatay? Salamat. Salamat. Sige nga, sabihin mo kay tatay. Umiiyak si tatay eh. Paano ka magpasalamat kay tatay? Dali yan. Bangon. Straight. Ayan, oh. Sige, paano ka magpasalamat? Sige nga. Sabihin kay tatay. Hindi mo alam. Oh, anong mensahe mo kay tatay para hindi na siya mag-inom? Okay lang naman uminom siya, wag lang sobra-sobra. Huwag lang sobra. Wala namang problema sa akin. Gaano mo kamahal si tatay? Gaano mo kamahal yung tatay mo? Hindi ko alam. Kasi alam nyo mga kababayan, lagi kong naririnig kay Ate Nida off-cam, lagi niya pag nagkumakain sila sabay, sa ikli ng panahon na magkasama, nasaksihan ko na nagsasama sila, alam kong mahal na mahal ni Ate Nida yung kanyang tatay dahil lagi niyang pinapaalalahanan na wag nang mag-alak, wag nang maglasing. Di ba? Kasi kung walang concern po ang isang anak sa kanyang magulang, hindi na niya sasabihan. Di ba? Kaya nakikita ko talaga na maganda yung pamamaraan, pag-alaga ni tatay sa kanyang anak. Alam ko ramdam ng anak kung paagaano niya kamahal. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, yung mga iniisip ng iba
sana lawakan natin isip natin, huwag tayong mag-isip ng hindi maganda. Kasi gaya na aking sinabi, sa ikli ng panahon, oras na nakita ko, nasaksiyan ko na magkasama sila, is maayos yung ano ni tatay. Siguro lang, dahil nagkataon po talaga na yung trabaho ni tatay is sa construction, tagahalo ng simento, na barkada. Siyempre sa hirap din ng buhay. Walang asawa si tatay, mag-isa lang talaga. At ngayon ko rin napagtanto, naramdaman kung gaano nga ba kahirap ang sitwasyon ni tatay, mamumuhay dun sa bahay nila na mag-isa lang siya. Kaya siguro ni-request niya na makasama si Ate Nida. No? Mahirap ba mag-isa doon sa inyo, tay? Siyempre, mahirap po. Pag mag-isa ka lang. Kung mag-isa ka lang, magluto ka. Kung may trabaho, tatrabaho ako. Malungkot. Malungkot. Pag mag-iisa ka lang. Kaya sabi ng mga anak ko, hayaan nyo, pag gumaling na yan, matutulungan na kayo yan. Oo. Sabi nila. Ba't hindi ka na nag-asawa, tay? Kasi sabi ng asawa ko nung baka mamaya mag-asawa ka na. Mag-asawa ka pa uli. Hindi na. Gampanan kong mga anak ko, kako. Saka yung mga apo ko. Mga apo ko, para masikasukot sila. Pag nag-asawa ko, wala. Kaya sinabi niya sa akin ng asawa ko na wag na akong mag-asawa. Dahil alam niya. Dahil ang ano niya sakit sa puso Asthma. Kaya yung usapan ninyo ng asawa mo na wag na ikaw mag-asawa, focus ka na lang sa iyong mga anak. Oo, mga anak ko. Napakabait mong tatay. Di ba? Yung iba kasi nag-aasawa Lalo yung mga apo ko. So ngayon tay, mapapanood ng mga iba mong anak. Ano ang mensahe mo sa iyong mga anak? Mapapanood po nila to. Mga anak, yung nandyan nasa Calaucan, sila dito kami kay Daddy Frankie. Si ate nyo, sa awa ng Diyos, gumaling na. Kaya magpasalamat tayo kay God, at lalong-lalo kay Daddy Frankie. Ilan lang po mga anak. Okay. Sana tayo, no? Tulungan ka rin ng mga anak mo. Alam ko po yung hirap ng buhay. Pero dahil sa edad mong yan, sa sitwasyon ni Ate Nida, umiiyak din si Ate Nida No? Nakakaiyak naman. Sana tulungan ka ng mga anak mo. Kahit paunti-unti, padalahan ka nila, no? Opo. Okay. Pinapadala na. Bakit gustong umuwi ni Ate Nida? Anong gagawin mo sa bahay? Namimiss ko tatay ko. Kahit lasinggo. Ha? Namimiss ko si tatay ko. Kahit? Lasinggo. Tapos yung mga kapitbahay ko doon, nakaaway ko. Anong gagawin mo doon sa mga nakaaway mong kapitbahay? Wala lang. Away bati. Magsusori ka na sa kanila. Sige, okay. Yun. Alis na tayo, tay. Punta tayo sa Naka-ready na lahat ng damit nyo? Okay. So yun mga kababayan, bago kami umalis, ako yung magpapasalamat sa mga kababayan natin na nagpapadala ng mga damit. Kagaya ng pinasuot natin kay tatay, magmula nung umalis tayo. Galing po yan sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga nagpapadala. Ganon dun po dito sa damit ni Ate Nida. No? Lahat po ng mga, basta may sila napunta dito, syempre ilang araw sila, binibihisan natin sila. Kaya salamat po sa lahat na nagpapadala sa amin. God bless po. Tuloy-tuloy tayo sa video mga kababayan. Let's go, tara!
Okay ka lang? Inantok ka pa? Uy, dito magigising ka na kasi pagagandahin ka na nila, ah. Okay? Sige. Baba tayo, tay. Si tatay, gusto mo rin magpagupit, tay? Ayos na yan. Ipaayos din na, pa-facial kita. Para maging batang-bata. Ha? Para mabanat yung mga kunot-kunot na mukha natin. Ha? Pero, kumusta naman ang pakiramdam ng katawan mo tayo na 72 years old? May mga iniinda ka rin ba? Wala pa. Wala ang sakit? Sa awa ng Diyos, wala pa. Wala pa, very good, no? Mabait talaga ang Panginoon. Alam niya kasi na wala tayong pera na pampa-ospital, kaya hindi niya tayo binibigyan. No? Palaging nananalangin ako. Hapon at umaga. Lagi kang nananalangin. Kahit lasing ka, nananalangin ka. Bago matulog. Bago maglasing? Hindi ako matulog. Sige, tara tayo, baba tayo. Pasensya ka na sa akin, tay, ha? Ganun lang talaga. Morning! Dito kami ulit. Ayan. Gusto namin pagandahin lalo si Ate Nida. Sige dito. Dito. Very good. Upo ka, Ate Nida. Kailangan maging maganda siya. Si Ate Nida. Oo. Okay. Lalo na pag nagngiti yan, maganda siya. Kumusta, Ate Nida? Okay lang hawakan ko yung buhok mo, Ate Nida. Check natin. Anong gusto mong mayari sa buhok mo? Baka may gusto kang pagawa. Yung gusto mo, ikaw mismo, Ate Nida. Para alam natin. Baka mas bet mo pag yung ikaw pumili. Tapos sir, di ba, may promo kayo dito na bago gupitan, sasayaw muna? Oo, kailangan. Oo. Ganun yun. Patugtog mo yung music. Asan ba yung ano ba yung music dance niya? Yung gusto mo dito? ang alam niya sayawan yung Ano yung talipran? yung hawak ang beat. Opo. Sasayaw kami ni Ate Nida. Di ba, Ate Nida? Pasensya ka na, may promo sila eh. Tingin. Uy. Apir mo na. Happy ka na nandito na tayo sa parlor. So, happy na. Happy na. Kasi yun yung request niya sa akin, mga kababayan, mga kabarangay, na gusto niyang mapaayos yung kanyang hair, mawala daw yung mga puti-puti. Kaya lang, Nida, paano yan? Mayroon silang promo na bago daw gupitan, kailangan sasayaw yung customer. Sasayaw muna tayo, di ba? May umaga na parang wala ng pag-asa at gabi na di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Very good. Thank you so much, Ate Nida. Ayan, sana nag-enjoy kayo mga kababayan, no?